Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko na naman ngayon guys, ay share ko sa inyo kung ano nga ba yung ibig sabihin ng SWIFT code or SWIFT BIC code. At kung ano-ano nga ba yung mga SWIFT code ng iba't ibang klase ng ATM card. So, itong SWIFT code guys or SWIFT BIC code sa ibang mga bagay ay kinakailangan natin to. Tulad ng nung sa aking YouTube channel, kapag maglalagay na tayo ng payment method, so doon sa, kumbaga kung ilalagay na natin yung informations ng ating ATM card, kung saan ilalagay yung ating sahod sa YouTube, doon hinihingi nila yung SWIFT code tulad nito nakita nyo. Ayan. So, yung ilan sa mga hinihingi nila, yung name on bank account. So, yung bank account name, yung bank name, kung ano yung name ng inyong ATM card. So, yung sa akin, BPI. Then, yung SWIFT BIC or yung SWIFT code ng BPI. So, ito yun. Ito yung SWIFT code ng BPI, yung BOPI PHMM. So, hinihingi nila yan. Kapag hindi natin nalagyan dyan ng SWIFT BIC, hindi magsa-successful yung paglagay natin ng payment method sa ating YouTube channel. At sa baba, yung atin namang account number ng ating BPI card. So, isa to sa mga nangangailangan ng SWIFT BIC. At sa mga iba pang mga bagay guys, nangangailangan din sila ng SWIFT BIC. Mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman yung SWIFT code ng inyong ATM card, kung ano yung mga ATM card na meron kayo, Mapa Metro Bank man yan, BDO, Land Bank, at kung ano-ano pa. So, ito muna, babasahin ko sa inyo yung meaning ng SWIFT BIC code. So, ang SWIFT BIC code ay consist of 8 to 11 characters and follows a format that identifies your bank, country, location, and branch. So, 8 to 11 lang guys yung characters na meron ang SWIFT code. So, next tayo. Ayan, so yung bank code, 4 letters yan. Yung bank code. Yung country code, 2 letters. Location code, 2 letters din. At saka yung branch code, 3 letters siya. Ito pa yung ilan sa mga explanations ng SWIFT code. Ang SWIFT code guys is an international bank code that identifies particular banks worldwide. It's also known as a bank identifier code. So yung meaning ng BIC guys ay bank identifier code. Ito. So tulad nga ng sabi ko kanina, yung first na 4 characters or 4 letters, bank code yon. All about bank. Then yung next naman na 2 letters, all about country or country code. Then yung next naman na 2 letters, is all about location code. Then yung last na 3 characters, is all about branch code. So ayun yung pagkaka-identify nila. Yan yung pagkakasunod-sunod ng letter para ma-identify din natin yung card na yan. Then, para malaman natin guys kung ano yung halimbawa BPI, para malaman nyo yung SWIFT code ng BPI, punta kayo sa Google guys, tapos i-search nyo lang doon BPI SWIFT code, and then lalabas na dyan, maraming lalabas guys na kung sa images kayo, yung mga picture ng SWIFT code ng BPI, then dun kayo sa lahat, makikita nyo doon, appear doon yung SWIFT code ng BPI. So, kung lahat naman ng card, gusto nyong malaman yung kanilang SWIFT code, i-type nyo lang sa Google, bank SWIFT code. At ito yung ilan sa lalabas. Ito, isa lang yung nasave ko, ayan. SWIFT code of top Philippine Bank. So, ito yung mga top na Philippine Bank. So, ito yung kanilang mga SWIFT code. So, yung sa BDO, ayan, BNOR PHMM. Yung sa BPI naman, ito yung pangalawa. Then, andyan yung Metro Bank, Land Bank, East West, DBP, andyan. Andyan yung kanilang name ng bangko at saka yung kanilang SWIFT code. So, madali lang naman nating malaman guys yung SWIFT code. Kahit mag-search lang tayo sa Facebook o kaya sa Google, marami nang lalabas. Malalaman na natin
kaagad. So, ganun lang guys. Yun lang yung gagawin nyo. Search nyo lang sa YouTube, sa Google. O kaya sa Facebook, may lalabas na yan dyan na Swift code nila. So, kung nag-search kayo sa Facebook guys, para ma-double check nyo, search din kayo sa Google. Kasi dun mas accurate. Kasi minsan sa Facebook may mga nag-post na hindi naman tama. Yan. So, kung Land Bank yung card nyo, search nyo lang doon, Land Bank Swift Code. Then, marami na ding lalabas dyan. Then, kung ano yung Swift Code, yun lang yung kokopyahin nyo. Wag na yung pangalan ng bank. Ito yung Swift Code, yan lang yung kokopyahin nyo at ilalagay nyo kung saan pinapalagay tulad dito. Sa may Swift BIC. So, ayun lang guys. Yun lang yung paraan para malaman natin yung Swift code ng isang ATM bank or card. Search lang natin sa Google o di kaya sa Facebook. At yung Swift code, 8 to 11 characters lang siya. At tulad nga ng sabi ko, yung first 4 letters, it's all about bank code. Yung next 2 letters, all about country code. Next 2 letters again, all about location code. At yung last 3 letters ay all about branch code. Yung kanilang identifier. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood, ay nabigyan ko kayo ng konting idea tungkol sa Swift code or yung tinatawag na Swift BIC code ng mga ATM card or ATM bank. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, meron akong babasahin sa inyo. Take the risk. Don't wait until you're ready. You will learn along the way. If you fail, it doesn't mean you've reached a dead end. It only gives you the more opportunities to be better than the yesterday version of yourself. Ayun lamang po yung aking video sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. God bless!